Yung nakikita nyo ngayon ay isa sa mga pwedeng pamalit sa thermal paste nyo. Ito ang Honeywell PTM 7950, isang thermally conducting substance na kagaya ng thermal paste. Baka natatanong nyo, ano bang special sa thermal solution na to? This is a phase change material. Nagpapalito ng phase based dun sa temperature natin. Pag mainit, nagiging gooey siya, gaya ng thermal paste. Pero pag lumamig, nagiging solid siya. Ang advantage sa paggamit nito, mas matagal na pwedeng magamit ito compared sa normal na thermal paste na natutuyo and nagre-result to higher temps due to degrading performance ng paste. Sabi pa nga nung ibang enthusiast, buong lifespan ng device pwede magtagal to. Para matest natin ito, magre-record tayo using HW Info. Gagamit tayo ng Prime 95 for CPU stress test and Firmark naman for GPU stress test. Lahat ng stress test natin ay i-run natin ng 15 minutes at nakaset ng 25 degrees yung ambient temperature natin. Gagamitin natin ito sa laptop na Acer VX15. Una, gumawa muna tayo ng baseline o yung control natin. Ito yung magsisilbing palatandaan natin kung meron bang changes pagkatapos ng application natin ng PTM 7950. After natin gumawa ng baseline, ilagay naman natin itong bago natin na thermal solution. Una, binuksan ko yung laptop, unplug yung battery, unscrew at i-remove yung heatsink, linisin yung paste residue using paste cleaner from Arctic, at i-apply itong PTM 7950 natin. Ginupit ko lang yung saktong makover yung whole chip. I recommend na i-chill nyo ito sa ref para matigas siya at madaling i-handle. Also note na meron itong plastic film both sides na dapat tanggalin. After that, ni-reassemble ko lang yung laptop at nag-stress test ulit. Ngayon, looking at the graphs, makikita natin na talagang nag-improve yung thermals natin sa CPU. Sa last part na nag-stabilize yung temps natin, meron tayong 8 degree difference dyan from 83 to 75 degrees. Makikita rin natin na nag-reach siya ng max na lagpas 90 degrees at nag-thermal throttle siya. Pero sandali lang dahil nag-kick in yung fans to 100%. Compared sa merong PTM na never nag-reach ng 90 degrees, hindi rin nag-max yung fans at hindi rin nag-thermal throttle. At the GPU side naman, meron ding improvement tayong nakita. Nag-stabilize yung temps natin sa baseline at 66 to 67 degrees at sa PTM naman ay 63 to 64. Meron tayong mostly 3 degree difference, maliit compared dun sa una nating result. Both fan states ay hindi 100% sa buong stress test at both hindi nag-thermal throttle. Nakita natin na talaga nag-improve yung temps natin pagkatapos mag-apply ng PTM 7950. 10 degree drop sa CPU at 3 degree drop sa GPU. Naiwasan din natin yung activation ng full 100% ng fan sa CPU ng laptop at ang thermal throttling. Pero keep in mind na kinumpare natin yung PTM 7950 sa thermal paste na medyo dried up na. Maaaring na-degrade na yung performance nito katagalan. Would I recommend na gamitin itong PTM 7950? Yes, dahil yung temps mo sa paggamit nito would be better if not the same sa thermal paste, with the added advantage na mas magtatagal yung thermal conductivity performance. Yung pro sa paggamit ng PTM 7950, longevity dahil mas magtatagal talaga to compared do sa thermal paste natin, and non-conductive na kagaya ng thermal paste natin. Dahil non-conductive ito, ibig sabihin kahit magkalat ka sa mismong board, di ito masisira. Hindi kagaya ng other solutions na kagaya ng liquid metal or IC graphite na pag nakatouch ng components, maaaring makasira dahil sa short. For cons naman, tricky to apply. Di siya kagaya ng paste natin na pagkatapos pahid or lagay, pwede na. Kailangan makover yung buong chip, kailangan medyo chilled para sa easier application, mahirap din tanggalin yung plastic both sides. Kung gusto mong bilhin ito at i-try out sa system mo, meron dyang link down below kung saan ko nabili yung PTM 7950 at yung paste cleaner. Or pwede kayong manood pa ng ibang reviews regarding this. Merong review nito sa Linus Tech Tips, maganda din yung mga reviews dun sa Reddit. Lahat yan link down below. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.